bow our head. Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa habag at pag-iingat sa aming pag-uusap. Ikaw maitaas, Panginoong Yesus. Sa aming pag-aaral, ikaw ang mapupurihan. Salamat po sa pangalan ni Yesus. Amen. Let's go. Pag-usapan natin, work. Yan. Work. Ganda sana na dito yung iba, no? Pero it is what it is. Pero pag-usapan natin work. Work. Yan. Sige. Bago tayo mag-usap, ito muna. Ba't ka nag-work? Yung pinakatanong natin. Ako na syempre sa huli. Yeah. Si ano muna, si Gary Richmond. Ba't ka nag-work? Syempre sa iyo sa ministry. Full-time si Gary Richmond sa ministry eh. Full-time siya ngayon. Ba't ka nag-ministry or nag-work? Yeah, bakit Gary? Kasi dinededicate ko din to kay Lord. Tsaka mahal ko yung role ko bilang nagpa-flash ng screen, direct sa screen, tsaka nung nagpapatugtog ng kanta, ganun. Media, si Gary Richmond eh. Ano to? Multimedia ba? Multimedia yan. Si Gary Richmond. Yun pang malamay kong trabaho kong yun, tsaka hindi ko pinababayaan nun. Amen. Maganda. Sunod natin si Giser. Ba't ka nag-work? O ba't ka nagne-negosyo? Yan, negosyo. Ako naman, ang ko talaga, syempre una dyan yung panggastos sa araw-araw. Kumbaga kung hindi kami magbubukas, walang kakainin. Yun yung So, ba't naman ako nag-i-aim, syempre, ng more than dito after ko mag-resign. Syempre, papunta na tayo dun sa magkakapamilya, magkakaroon ako ng sarili. So, ang ko talaga is more on sa family. Kasi nito lang din ako tinamaan ng realidad. Nung pinaproblema ko na yung kuryente, kakainin, tapos yung gagastos sa bahay. So, yun yung mga reason ko kung ba't ako nag-work sa nag-business. Okay, good. Ayan, Boss LA. Yun. Mga boss naman. Boss Pastor. Ba't ka nag-work? Nag-work ako syempre una para sa family. Yes. Para ma-provide yung as a father, para ma-provide yung pangangailangan ng mga anak ko. Tsaka syempre makatulong din sa wife ko. Kahit di kami okay. Tapos, tsaka syempre para mabigay yung para kay Lord din. Amen. Yun. Tsaka makatulong din sa pamilya. Tsaka sa ibang pwedeng matulungan. Pag may sobra. Ministry na rin. No? Good. Very, very collective. No? Halos pare-pare. Sa akin, ba't ako nag-work? Siguro hindi nalalayo kay LA, Giser. Although sa ministry, papunta na. Wala pa ako sa full-time ministry. Nag-work pa rin ako, nag-a-apply pa rin para sa survival, masustain. Now, so for me, work is totoo. Yung sustain natin, mag-survive tayo, makapag-provide, and then yung needs natin, mapunan. Kasi yun yung ginagawa natin eh. Yun yung ginagawa natin para, yun yung reason ba't nag-work tayo. Now, anong sinasabi ng Bible? Yan, tungkol sa work. Maraming, magandang gabi. Oy. Ako sa Ajin. Oy. Maganda yan. Ingat kayo sa blaya. Ingat. Dinig lang na. Rinig niyo kami? Hindi. Napuputol. Napuputol yata. Malinaw. Ayun. Nakamute. Sige. Maganda yan. So, anong sinasabi ng Bible tungkol sa work? Yan. Kasi merong dalawang side ng discussion about work. May ibang nagsasabi na kailangan, pag nag-ministry ka, full-time ministry ka lang. Hindi ka pwede mag-work. May iba naman nagsasabi na okay lang na mag-work ka and mag-ministry at the same time. So ano ba sinasabi ng Bible? Kailan na-introduce ang work sa Bible? So tingnan muna natin in Genesis. Tingnan natin. Ito.
Okay? Highlight na natin tong part na to. Genesis 2:15. Yan. So, nakita nyo, balikan natin. So, God created mankind. And then sabi niya, you have dominion over it. So, pangalagaan nyo. Okay? And then this is the exact verse in Genesis 2:15 na sinabi ni God. The Lord God took man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Now, question. Anong ibig sabihin ng work it and keep it? Nasisira ba ang Garden of Eden nung time na yon? Kasi sabi niya, work it. Eh di ba kaya tayo may trabaho, example kay LA. Lay, kung walang nasisirang telepono, wala kayong trabaho, tama? Di ba? Tama ba yun? Alam mo, kay Reggie sa IT. Kung walang nasisirang device, Tama yun, pre, tama. di ba, wala tayong trabaho kung walang nasisirang device. Kay Reggie, yung sa IT industry, IT infrastructure. Walang tatawag kay Reggie na, uy, sira yung computer ko, pwede mo bang ayusin to? And then ganun din sa'yo, Kuya Richmond, kung walang magkakaroon ng problem sa media, walang magpa-flash sa screen, wala rin tayong trabaho sa loob ng simbahan. And then sa negosyo mo rin, sir, kung walang nagugutom, di ba? Walang order sa'yo. Now, ano ibig sabihin ni Yahweh? Sa work it and keep it. Well, meron kayong idea. Kasi sabi niya, ano pa lang to Genesis 2 pa lang to, wala pa yung fall, wala pang kasalanan. Ano to, creation and then nilagay si Eva at Adan sa garden. So sabi niya, okay, sige, Adan, Eva, nandyan na kayo. Yung Garden of Eden na pinagkatiwala ko sa inyo, work it, ayan nakita niyo yung word, the introduction of work. Work it and keep it. Palagay niyo bakit kaya sinabi ni Yahweh yan? May idea kayo? Sino gustong bumanat? 3 minutes. Sige, go. Siyempre, di ba binigay na sa'yo? Binigay na sa kanila yon. Mm. Yung Garden of Eden. Sa kanila na yun. Tama. So, para mapupunta sa kanila yon, kumbaga, ang isipin ba ng work it dyan is alagaan? Hindi. Kasama yon. Kasi syempre, trabaho natin, inialagaan natin. Oo. Di siyempre, baka masira. Kaya kailangan na lang i-work it. Masira yung mga puno, tapos kaya. Ay, di. Babalik tayo sa tanong. Ibig sabihin, sa Garden of Eden, may nasisira na. Kumbaga, ano yun eh. Ang Garden of Eden, ano yun eh. Uncorruptible eh. Kumbaga. Kasi hindi pa nagkakasala yun. Oo, wala pang corruption noong time na yon. Pero okay, may punto ka doon. Pangalagaan. Pero yun nga, babalik sa question, anong alagaan mo doon? Wala nasisira doon. wala naman nasisira sa Garden of Eden. Di ba? And makaka-relate tayo sa work natin after natin na matutunan tong part na to. Makaka-relate. This time, masasagot na bakit tayo nag-work. Sige, Okay. ano na. Ayun, sige, Boss Lay. Hindi, ano lang. Hindi, siguro kasi di ba, ano yun, kay Lord naman lahat ng galing, di ba? Amen. Tama. Tapos pinagkaloob sa atin, kumbaga parang trabaho din ko ngayon. Si Lord yung nag-ano nito. Okay. Kumbaga yung work it tsaka keep it para sa akin. Parang katulad din kay Sir, hindi, joke lang. Kumbaga dapat yung nga, pahalagahan tsaka yung important, kumbaga dapat, paano ba? Pahalagahan, tama yun. Tama. Pahalagahan tsaka dapat kumbaga ingatan. Ingatan, Pareho lang yes. yun eh. Pahalagahan tsaka ingatan. Oo, tama. Ayun. Hindi Thank ko may express yung Okay lang. Makikinig mo na sa'yo. Thank you. Walang problema. Sige, Richmond, meron ka? Or tuloy lang? Excuse me. Tuloy lang. Tuloy. Okay. Now, tama yon yung sinabi mo, sir. Yung pangalagaan, and then at the same time, sinabi din ni LA, ingatan. That's true. But again, paano natin siya marireconcile? Kasi wala naman
dapat pag-ingatan or alagaan. Wala naman nasisira sa Garden of Eden. Ito yung introduction ng partnership ni Yahweh. Kumbaga nung nilikha ng ni Yahweh ang sangkatauhan, nilagay niya si Eva at Adan sa Garden of Eden for partnership. Tandaan niyo na, partnership ang reason kung ba't nandun tayo. Ibig sabihin, pag partnership, ako si Yahweh, magpo-provide ako sa inyo. And then kayong mga tao, anong gagawin nyo? Pangalagaan nyo yung binigay ko sa inyo. Kaya tama kayo, LA, tsaka Gisser. Yeah. Yun nga lang, hindi mo siya aalagaan in a way na baka kasi masira. Hindi. Aalagaan mo siya for orderliness. Okay? Inaalagaan mo siya for orderliness. Yung i-organize mo yung Garden of Eden. Halimbawa, tumubo yung puno ng mangga. Siyempre, i-organize mo yung mga bunga nun. Diba? Hindi mo hayaan bumagsak lang yan sa sahig. Tumubo yung mga prutas ng mansanas. Hindi mo hayaan maglaglagan lang yan sa sa lapag. Kailangan mo siyang pitasin at magamit para sa mas marami pang creation. Pangangalaga for orderliness. Okay? Kasi ngayon, ang work natin, hindi lang orderliness. Lalo na sa food industry, kailangan order lagi, di ba? Kasi kailangan magkakaroon ka ng sakit kapag hindi cleanliness and orderliness yung ginawa mo sa food industry. Yun naman sa telecommunications. Kapag hindi naka-order yung ticketing, yung prioritization ng mga dapat ayusin, nagkakaroon din ng problema. Now, ang gusto ni Yahweh dito is orderliness. Organize. Kailangan organize. Kaya yung dapat yung tingin natin sa work number 1, organize. Okay? Kasi ang una nating iniisip ngayon, kaya lang naman ako may work kasi may problema. Kaya lang naman ako may work kasi may kailangan sila. Hindi. So, i-switch yung mindset na kaya tayo nag-work kasi part tayo ng pag-organize ng mga bagay-bagay. Kaya nga ang ministry dapat considered as a work for the kingdom of God. Kasi yung orderliness na ginagawa mo, yung pag-organize, naandun pa rin. Now, ang saya nito ng partnership na to. Sobrang saya nito kasi tumutubo lang ang mga bunga nung time na to eh. Ang saya niyan is isipin mo yung isang lugar na pipitas ka lang ng pagkain mo. Hindi mo kailangan magpawis. Isipin mo, pansinin niyo sa Garden of Eden dati, nung wala pang kasalanan, ang lahat ng pagkain pinipitas. Tama? Kasi yun yung sabi, tutubo ang bungang kahoy para sa'yo, para makakain ka. And then tignan nyo ano nangyari ngayon sa mundo natin. Lahat ng pagkain natin sa pamamagitan ng pagtatanim. Paghuhukay na. So dati pinipitas lang, galing sa Diyos. Ngayon galing na sa lupa. Lahat na binubungkal. 'Di ba? Sa food industry, kailangan mo itanim yung mga ingredients para maluto siya. Kailangan mong balatan yung mga baka, yung mga baboy. Kailangan mong paghirapan. Even in the telecommunications, kailangan nilang bungkalin, akyatin, kailangan nilang ilinya, yung mga bagay-bagay. Lahat ng bagay ngayon is galing na sa kahirapan. Saan galing yon? Nung pagpasok na nung kasalanan. Kaya tingnan niyo nangyari sa kanya, hanapin natin. Genesis 3. Sa Genesis 3. Ayan. So, hindi sumpa ang trabaho. Kaya nga dapat mag-iiba yung perspective natin sa trabaho ngayon. Ayan o. So, dahil ginawa mo to Adan, okay, curse are you above all livestock and above all. Hindi. Sa serpent to. Serpent, sorry. Sa verse 14, serpent yan. To the woman. And ito tayo. And to Adam he said, sa lalaki, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat. Curse is the ground because of you. Ang kinurse yung ground, hindi si Adan. Okay, tandaan natin yun. Ang sinumpa yung lupa, hindi si Adan. And in pain, ito na yung masakit. You shall eat of it all the days of your life. In pain na siya.
Kaya tayo naghihirap sa trabaho natin ngayon. Kaya kaya ilusyon na maghanap ng madaling trabaho. Walang ganon. Walang ganon. Pag may trabaho ba dyan na madali lang? Hindi trabaho hinahanap mo. Hindi trabaho hinahanap mo, pare. Kasi sa Bible pa lang eh. Oh, in pain you shall eat. Dahil sa kalokohan nung nangyari kay Eva at Adan. Kaya pag naghanap ng, alam mo, may nag-apply. May nag-apply sa inyo. Madali po ba trabaho dito? Walang madaling trabaho. Lahat ng trabaho masakit. Lahat ng trabaho may walang petics na trabaho. Kasi pag ang trabaho petics, baka hindi trabaho yun. Kasi the Bible itself, pinapaliwanag niya na, in pain you shall eat. Mahihirapan ka. Kaya yung mga nagtitiktok ngayon, na alam mo yung nagtitiktok na gusto mo magtrabaho na nakaupo lang, yung mga ganun. Yung ganun mga TikTok ngayon. Gusto mong kumita ng $4 per hour, type ka lang. Ganun. Wag ano yun. Hindi yon. That is too good to be true. Kasi lahat ng trabaho nagkakaroon ng merong in some point ng trabaho, in some point ng negosyo, in some point ng ministry, meron talagang pain, may masakit sa part na yon. So kapag yung trabaho mo hindi ka nasasaktan, hindi ka nahihirapan, hindi ka napapawisan, teka lang kasi baka hindi na trabaho yung ginagawa ko. Kaya okay lang, tandaan natin, okay lang na medyo maging emotional, medyo maging ang hirap naman ng trabaho ko, okay lang kasi you are on the right track. Okay? Wag lang yung nababaliw ka na. Mentally mentally depressed ka na. Yun ang hindi pwede. Now, even the apostles, si Paul, he is a tent maker. So, nagtatrabaho din siya. Tent maker ang tawag niya sa sarili niya. Sabi pa nga ni Paul, hindi ko pinapahirapan ang simbahan, napakainin ako, nagtatrabaho din ako para sa sarili ko. Para na sa gayon, meron ako may pakain sa sarili ko. And then at the end, sabi ni Paul, pero salamat kung bibigyan niyo ako ng para sa akin. Kung bibigyan niyo ako. Now, okay. Now, alam na natin kung bakit tayo nag-work. Kasi the work itself is designed by God. Dinisenyo ng Diyos ang work. Ngayon, anong gagawin natin? Paano po yun? Di dapat na kailangan naming mahalin ang work namin? I would say, pwede. Pero mas maganda, iba kasi ang pagmamahal Pag binahal mo ang work, idolatry na yon. Kasi dapat ang mahal lang natin, ang number one na minamahal natin is God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Dapat si God lang yung tanging mamahalin natin. Paano yun? How can I work better? Respect lang. No? Respect natin yung trabaho natin. Respect natin yung negosyo. Respect the ministry. Respect kasi pag narespeto mo, halimbawa, lahat naman tayo at some point in time na guilty. Respeto sa trabaho. Ang usapan nyo sa trabaho, 8 hours ka magtatrabaho. Pero you are just working 4 hours. So that's no respect sa usapan nyo. No? Kinakat mo kasi yung time mo. And then pinapasweldo ka ng 8 hours. And then nagtatrabaho ka ng 4 hours lang, tatakas ako. 4 hours, magpapahinga ako ng 4 hours, tatakas muna ako. No, papahinga muna ako, tatambay muna ako. That's no respect sa work, no. Ganun din naman, respeto, halimbawa, food industry, the best quality ng pagkain ang isa-serve namin sa iyo. So ano gagawin ng ibang let's say mga crew, hilaw, pangit yung na-serve na So that's no respect. Ganun din naman sa telco. Pag sinabi natin sa telco, nag-promise tayo na pupunta po kami diyan ng ganitong petsa, ng ganitong oras. So syempre magli-leave yung yung tao na naapektuhan nung nawala ng internet or telephone, nag-leave yon. And then walang pumunta. So that's no respect. And then sa ministry, ikaw yung multimedia, 9 a.m. ang service, ang worship service 9 a.m., pumunta ka ng 8:45 a.m. That's no respect sa ministry. Syempre kung multimedia ka, sa ministry ka ng multimedia, 1 hour ahead.
Kung 9 a.m. yan, dapat a.m. ando ka na, naka-ready ka na. So, hindi natin dapat minamahal ang work kasi gagamitin ng demonyo. But we have to definitely respetuhin mo yung usapan sa agreement, sa terms and agreement, yung usapan natin sa kontrata, respetuhin mo yon. And I would say, sa pagrespeto, doon ka makaka-perform ng maayos. Sa ano, kasi pag minahal mo kasi ang trabaho mo, and then nasaktan ka, nagtatampo ka. Tama? Di ba? Minahal mo, perform ka. Gagawin ko the best ko. Talagang ibubuhos ko lahat. And then after 5 years, hindi ikaw yung na-recognize. Di ba masakit yun? Kasi minahal mo. Eh. Pero if you put the respect, nire-respeto ko yung usapan natin, so gagawin ko yung trabaho ko. And then after 5 years, hindi ako na-recognize, okay lang. Kasi ginawa ko nirespeto ko yung trabaho. Kumbaga, committed ako na gawin yung trabaho ko ayon sa napag-usapan natin. Like Adam and Eve, hindi nila in-acknowledge, hindi nila nirespeto yung usapan. Pangalagaan niyo yung Garden of Eden. Anong ginawa nila? So, na-distract sila because of the serpent ng kasalanan. So, damay-damay tayo. So, I would say, I would rather think na ang work, paano tayo makapag-work effectively, respeto sa trabaho. Kasi pag binahal mo, nagkakaproblema din eh. Matagal ko nang tinatanong yun eh, mahal ko naman trabaho ko, bakit ganun? Parang nagkakaproblema pa rin ako. Mahal ko naman yung negosyo ko, pero bakit ganun? Parang hindi ako minamahal. Kasi loving the job, hindi yun yung answer. I think the most better answer, respeto. Respetuhin mo yung uusapan. Kasi pag narespeto mo, mas makikita mo na nagtatrabaho ako ng maayos. So, bakit tayo nag-work? Kasi number 1, sinabi siya ni God from the beginning. Work it out, alagaan mo, pinagkatiwala sa iyan. And then number 2, magkakaroon ng problema kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo ng maayos. And then number 3, respect. Yeah. Kaya tayo nag-work. Respetuhin lang natin. And I would end sa sinabi nung nakalimutan ko kunin yung pangalan niya. Nakita ko lang sa internet. Nagkakaroon ka lang ng stress sa trabaho kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Yung nagpetix ka, yung dapat mong gawin today, sinabi mo, bukas na lang yan. Abangan mo, may stress yon bukas. pag pinagpabukas mo yung trabaho. But again, nakalimutan ko kunin yung pangalan niya. So that's the reason, the biblical reason behind bakit tayo nag-work. At marami pang iba. Marami pang pwedeng ilatag about the work in terms of the apostles and ministry. Pero hindi muna natin i-ano yan. Hindi muna natin. Ito lang muna, yung introduction, bakit, alam mo yun, bakit tayo nag-work. It's all about respect. So, that's about work. Question, yan, tanong. Tanong. May tropa ba tayong ganon? Tayo tanong. Nakamute kayo, nakamute. Hello, Reneg. Yeah, malinaw. Yeah. Nakarelate ako para sa kanya. Para sa kanya. Grabe ka naman. Tapos Kilala ko ba yun? De, joke. Kilala mo yun. Hindi, kaya nga Hindi. ma-reach out natin mga tropa. Oh. Tol, may ano lang ako. Sige, go. Tama yun eh. Kasi, syempre, tama sa FA. Pag minahal mo nga naman yung isang bagay, or yung, kahit yung ginagawa lang natin eh, sign of idolatry na yun. Eh, diba idolatry, hated ni God yun, ni Lord. Eh di nagkakasala na tayo dun. Kaya dapat dun tayo sa respect lang. Amen. Ginagamit pa ng Diablo minsan yan. Wala ka ng time sa Sabado at Linggo. Kasi parang ano lang yan eh, kunyari, kahit nga sa sa social media, minsan idolatry na yun eh. Kasi papansin mo, di ba, iba sobrang tagal na, imbis na dapat inuuna mo magbasa ka ng Bible, mag-quiet time ka with God, personally, between you and God, di ba?
Amen. Oo. Kaya okay itong ganito. Kaya imbitahan natin sila, sir. Lahat. Oo, Oo. sana dumami tayo. Oo, Hindi, maganda. pero ano yan? Ano yan? Maganda. Tama yan. Process. Agree ako. Okay yung ganito eh, yung sama-sama tayo na ano, di ba? Hindi tayo ano, selfish. Dapat lahat tayo, kumbaga, di ba? Amen. Tsaka ano lang, Sama-sama tayo 20 na minutes. 20 minutes lang, ganun lang. Sabay, ano na yan, question and answer na yan. Ayun. Si Kuya Beach daw, may sasabihin eh. Get Richmond. Wala pa naman. Wala pa. Hindi makinig. Oo naman, nakikinig lang si Richmond eh. Tama yan, Kuya. Ano yan, multimedia group. Hindi ka naman nalilive kay Richmond, di ba? Maaga ka sa church. Ay, hindi. Napakaaga ko. Siya nagbubukas ng church ngayon. Ako nag-set up eh. Oo. Kaya kilala mo naman si Richmond, dedicated yan. I'm excited. Dedicated Dati pa yan si Kuya Beach. Talagang on the go si Richmond. Naragood mo ito po ya. Ganda ng ano, ang daming pwedeng kulin ng code. Ay, oo. Recorded naman yan. Actually, pero una sinabi mo na, dapat din natin minamahal ang word. Feeling ko pag narinig yan ng iba, lalo na ng believer, parang, di mamahalin yung trabaho eh. Ito yung nagbibigay sa akin ng pera, ito yung nagpapakain sa family. No, parang may ganun eh. Parang may step back pag narinig nila. Tapos yung, kung maririnig nila yung paliwanag mga person, parang, no? Pag minahal mo, ganito. Pag nirespeto mo, eto. Parang ganun. Kasi ang problema nun, magiging deception ng job yun eh. Talaga bang ang trabaho ang nagbibigay ng pagkain sa atin? Hindi. Si Jesus, si God. Ginamit lang yung trabaho natin. Tama. Isang way lang. Instrumento. Ngayon, pag nakapasok na yung influence ng Diablo, mas uunahin mo na yung trabaho mo kaysa sa Sunday worship. Kung, alam mo, may time ka mag-prayer meeting, hindi ka nag-prayer meeting kasi pagod ka. Gagamitin ng Diablo yun para mapalayo. So, wag natin mahalin. Dapat si Yahweh lang. And then, respect lang yung reverence doon sa respect and fear sa trabaho natin. Ganun lang ang maganda. Kasi pag nirespeto mo yung trabaho, everything will follow na rin naman eh, no? Oo, kasi mo Hindi ka malilate. Oo, tama. Tama yun. Hindi ka malilate, tapos gagawin mo yung tama yung trabaho mo. Hindi ka sa sobra din. Oo, kasi alam mo kung saan ka puposisyon eh. Isa pa, pag nire-respeto mo yung trabaho mo, makakatanggi ka. Kasi ang problem ngayon, parang natatakot kang tumanggi pag sobra na yung pinapagawa sa'yo. Ngayon, pag alam mo yung position mo sa work mo, nakakatanggi ka. Ay, teka lang po kasi family day ng Sabado sa school. Wala naman po akong duty niyan. So baka pwedeng iba na lang muna ang duty ng Sabado. Hindi ko naman pasok yun eh. So kasi family day, kailangan ko unahin yung pamilya ko. And then irerespeto ng mo yun, employers mo yun. Pag mahal mo ang trabaho mo, hindi ako ate ng family day. Mahal ko trabaho ko eh. Wala na agad na. Wala na. Tagyan ko na ka. Saan ka hingi ng pasensya? Sa anak mo. Anak, pasensya ka na. Kasi, di ba? Ayun yung worst. Ayoko din maranasan. Babalik ka ulit eh. Nag-glorify ko ba si Lord, si God? Sa decision ko nun. Tama. Sa ginawa kong yun, di ba? Na-hurt yung anak mo, na-hurt yung asawa mo, di ba? Tama yan. So, kung may respect, talagang yun ang pinaka best way to approach. Alamin mo yung position mo. Sabay sa hindi ko siya ito Giselle. I think sa negosyo dapat din siya. Respeto sa mga customer mo. Kung ano yung ine-expect nila. Laki-laki nung yung advertisement mo, laki-laki. Pero yung pag in-order na ganong kalito, kasi nung Walang gas tinakal.
Oo. So, ano yung advertise mo? Siguro ganun din sa negosyo. Siyempre, yung Saka government. alam pagbubukas ng ng damas sa oras. Oh, yun. Respeto yun sa customer mo. Diba? Parang, akala ko ba last G's, wala pa rin kayo. Nandun na, hindi pa pala kumakain. Oo, Papasok sa trabaho. wala. Masisira ang ano mo. Masisira ang negosyo. Pero pag nasa mind mo, respetuhin ko to. Nire-respeto ko yung negosyo ko. So, kaya ano yan, mawawala rin yung kasi mawawala rin yung idea na papasok lang ako pag motivated ako. Ganun di ba? May ganun tayo. Pag motivated ako pumasok, doon lang ako papasok. Pag okay yung mood ko, pag hindi ako tinatamad, doon lang ako papasok. Pero pag may respeto ka, kahit anong nararamdaman mo, kailangan ko respetuhin yun kasi responsibilidad ko yun eh. So, kailangan kong gawin. Again, at one point in time, nung mga immature pa tayo, naranasan natin yon. So, ngayon, hindi na. Kumbaga, inaayos na natin. Kumbaga, Naalala ko tuloy yung mga katrabaho. Pag nalalate ako. sorry na. Yeah. Sorry naman. Oo, dami akong nakabahong nalalate talaga ako. 30 minutes, 15 minutes. Mga hindi pa nakakapag-break dahil late ako. Naalala ko bigla. Respect. Di ba? Hindi natin sila na-respeto dati. Ako din naman. Meron din naman ako dati na ganyan. Absent ako 3 days. Absent ako 4 days. Di ba? Walang respeto. Hindi mo nare-respeto. Pero ngayon, dahil alam na natin, di ba? Mare-respeto na natin sila. Yun. Yun ang doon. Kaya siya sa Genesis 2:15, work it and keep it. Yun yung ibig sabihin nun. Partnership yun. Hindi ka nakatuwa nga lang dyan. So, hindi nasisira yan, pero dapat mong pangalagaan. Dapat mong i-organize yan. So, madaming yan. Yung Genesis 2:15, maraming pwedeng maging application. Pero sa ngayon, sa work muna natin. So, yun. Napakaganda. Napakaganda ng natin, Bible talk. Sa mga susunod, marami yan. Kung may question pa kayo, sige. Pero kung wala na, pwede na tayo mag-pray. Ay, parang may may duduktong ka doon sa business. Parang government. Anong government? Hindi. Halimbawa, sa government, kung, permits, yung mga permiso to operate. Yeah. Oo, yan. Minsan kasi, alam nyo naman ngayon, talagang talamak ang corruption sa atin ngayon. Yes. Binabaliwala. Sabi din ng Biblia, we have to submit to the government. So, kung corrupt ang government natin, we have to speak na, oy, huwag kayong maging ganyan. Pero again, it doesn't mean na kailangan maging rebelde tayo. Yes. Sa government. Kumbaga dapat mag-stand tayo dun sa tama. Stand sa tama, pero wag rebelde. Oo, tama. Yes. Wag tayo magrebelde. So, yun, Kumbaga, pag negosyo ka. Kumbaga, yung sinasabi ni Epe, yung sa pagdating sa government, di ba, yun nga, talamak naman ngayon na corruption. Kumbaga, wag tayo Oo. mag-conform sa kanila. Tama. Kumbaga, mag-stand tayo sa pero hindi natin anin sa rebellious way or Oo. diba? Sa proper, sa maayos. Mali. Hindi yung magrarally-rally ka dun na. Naninira pa. Diba? Grabe, mali. Pwede na yun. Yung ginawa doon sa, sa Luneta Park, na yung call out, the corrupt, okay yun. Pabor yun. Pero yung ginawa Pero after, yung sa Mindiola, sa may recto ba yun? Recto, oo, yung mga kabataan ng bato. na nanira. Hindi, no? Yun Pero feeling ko bayad, ewan ko lang. may pero, ganong rumor eh. Parang may Bata. sinasabi na, wag nyo, binayaran din yan. Mga ganun eh. Hindi rin yan, hindi naman talaga nagra-rally ang mga yan. Binayaran din yan. Tapos may namatay pa doon, yun ang masaklap doon. Meron? May namatay doon kasi parang, di ba puro kabataan ng gugulo. Oo. Tapos meron parang isang, yung si tatay, nag-ano siya, repairman ng relo. Ginugulo na yata yung lugar niya. Oo. Na out of temper siya, nasaksak niya yung isang patay. Nakulong pa si tatay. Di ba? Nananahimik ka na. Di ba? Ikaw pa ang kalaboso. Ikaw pa ang
Himas rin. Tapos, ang matindi doon, mga brothers, di ba, pinagdadampot ng MPD, pinadala sa, Oo. kinabukasan doon lahat ng mga magulang, tapos sila naman nag-rally, di ba? Ang Hindi gulo. naman lang nila na-realize na ano ba pinagagawa ng mga anak ko namin. Di ba? Ikaw magulang, di ba? Sabi, Ikaw yung wala lang. Wala. Ayan na yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya talagang kailangan na lagi tayo naka-align sa salita ng Panginoon. amen. Oo, amen. Ano yun sumugod, no? Sumugod sila doon sa rally. Ano mo, guidance, no? Wala kasi si Teacher Tessie dun eh. Si Teacher Tessie. Kaya ganun mangyari. Napakaganda. Sige. Thank you so much, guys. Next week, magsasabi ulit tayo. Mag-a-advance topic tayo next week. Oo. Ganun gagawin. Maganda. Yes, sige. Mga kapatid, wala, pray tayo. Sige. Salamat. Ano ba every Monday may ganito na, no? Monday na tayo. Monday ng alas 8 na. Hindi na Sunday. Hindi na na, Sunday. kasi pagod eh. Pagod pag Sunday, pre. Kagaling. Okay din yon kasi minsan ako pag Sunday, katulad nung nakaraang Sunday, hindi ko alam, sinurprise pala ako nila, yung story ko. Ay, sa video. Oo. Sa Victory Group. Nakapag-share na yun, no? Mag-pray nga muna tayo. Sige, sige. Closing muna natin para off the record. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapaunawa sa amin tungkol sa respeto ng trabaho. Salamat po pagpalain ng bawat isa makapatuloy na makaahon sa pangailangan sa araw-araw sa biyaya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.